Ako si Dr. Fernando Santos at naniniwala kayo. Mas marami akong oras na ginugol sa operating room kaysa sa mabilang ko. Mahigit 2 dekada na nakikita ang libu-libong kaso at gumagawa ng mga desisyon na nagbabago ng buhay. Pero ngayon, hindi ako nagsasalita bilang siruhano, kundi bilang anak dahil may 5 operasyon na sa karamihan ng mga kaso ay hindi ko irerekomenda sa aking mga magulang at ang dahilan ay hindi gaanong halata gaya ng iniisip. Hindi lang tungkol sa kalusugan nila, kundi sa isang tahimik na bitag na nag-uumpisa pagkatapos ng nagsip ay 5 taong gulang. Kilala ko ang operating room gaya ng likod ng aking kamay. Alam ko ang kabutihang maidudulot nito maibsan ng sakit, maayos ang problema, ayos ang kahit maisalba ang buhay. Pero nakita ko rin kung paano ang mga pamamaraan na madali. Para sa 40 anyos ay nagiging mina para sa taong higit sa Hexip 5. Ang panganib ay hindi lang nadodoble o natitriplo. Sa maraming kaso ay sumasabog ito nang nakakabahala at nangyayari ito kahit ang mga magulang mo ay tumatakbo ng marathon sa 7 na o nangangailangan ng tulong para bumangon sa sofa. Sa videong ito, gagawin ko ang bihirang gawin ng mga siruhano. Buksan ko ang pinto ng operating room, pero mula sa pananaw ng calculated risk at higit sa lahat, ng pagmamahal ng isang anak ihahayag ko kung ano ang 5 operasyon na ito. Bakit biglang tumaas ng husto ang panganib pagkatapos ng 65? At pinakamahalaga, ibibigay ko ang mga ligtas at epektibong alternatibo na umiiral. Mga alternatibo na ako mismo ang nag-uusap tungkol dito sa aking mga pasyente at ipipilit ko sa aking sariling pamilya na isaalang-alang bago isipin ang kutsilyo dahil minsan, ang pinakamabuting operasyon ay ang maiwasan natin. Manatili kayo sa akin dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging dahilan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang masayang pagtanda at isang sunod-sunod na komplikasyon. Bago tayo pumunta sa listahan, kailangan ninyong maunawaan ang isang konsepto na para sa mga geriatras at siruhano ay halos mas mahalaga pa kaysa sa edad, ang frailty o kahinaan. Kalimutan muna ang numero sa ID. Ang frailty ay terminong medikal na sumusukat sa reserba ng katawan upang makayanan ang pisikal na stress, tulad ng operasyon. Isipin ninyo ito ganito. Ang katawan ay parang baterya. Sa kabataan, 100%. Makakapagpuyat ka, ma-stress, at kinabukasan, parang bago ka ulit. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang reserba. Siguro 70% o 60% na lang. Gumagana pa rin ng maayos sa pang-araw-araw. Pero bigla kang haharap sa malaking paggasta ng enerhiya tulad ng major surgery, maaaring maubos ng tuluyan ng baterya. Hindi laging nakikita ang frailty. Sinusukat ito sa simpleng pagsusuri tulad ng lakas ng kapit o bilis ng paglakad. Maaaring sobrang matibay ang 65 anyos, habang ang 61 anyos ay maaaring marupok na, at dito ang susi. Ang frailty ay mas mahusay na hinuhula ang mga komplikasyon pagkatapos ng operasyon kaysa sa edad. Pinag-uusapan natin ang post-operative delirium, ang nakakatakot na pagkalito, pagkatapos ng anesthesia, impeksyon, pagkawala ng kalamnan na nagiging dahilan upang makahiga ka ng matagal sa kama at mga pagbawi na parang walang katapusan. At dito ako napupunta sa pangalawang mahalagang punto, ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng elective surgery at emergency surgery. Ang elective o nakaschedule ay nagbibigay ng oras. Maaari nating suriin ang pasyente, i-optimize ang kalusugan, pag-usapan ang mga option. Ang emergency surgery ay kaguluhan. Ito ang pagkakaiba ng paglapag ng eroplano sa maaraw na araw at paglapag. Sa gitna ng bagyo, ang rate ng kamatayan at komplikasyon sa emergency surgeries sa mga higit sa 65 ay astronomically mas mataas. Kung may isang bagay na gusto kong tandaan ninyo sa videong ito. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng isang matatanda ay hindi ang magpa-opera, kundi ang maghintay ng matagal hanggang ang manageable na problema ay maging mortal na emergency. Dahil ang mga sakit ay hindi nawawala ng mag-isa, tahimik silang lumalala hanggang sumabog ang bomba. Ngayong naiintindihan na ninyo ito, ang frailty at ang panganib ng emergency, handa na kayo para malaman kung bakit ang 5 operasyon na ito ay nasa aking itim na listahan. Unang operasyon, ang emergency open colectomy. Pag-alis ng bahagi ng colon. Magsimula tayo sa isa sa pinakamalaki at kinatatakutang abdominal surgery, ang colectomy. Ibig sabihin, tanggalin ang bahagi o buong colon.
ang karaniwang problema. Bakit kailangan ito ng isang tao? Dahil sa maraming dahilan, colon cancer sakit, tulad ng Crohn o colitis, o isang bagay na karaniwan sa pagtanda na tinatawag na diverticulitis, maliit na bulsa sa colon na nag-i-inflame. Sa maraming kaso, kailangan ng operasyon at nagliligtas ito ng buhay. Ang problema ay hindi ang operasyon mismo, kundi ang kailan at paano, ang nakatagong panganib para sa higit sa 65, ang nakaschedule na colectomy na ginagawa sa laparoscopy, maliit na hiwa. Ang problema ay hindi ang operasyon mismo, kundi ang kailan at paano, ang nakatagong panganib para sa higit sa 65. Ang nakaschedule na colectomy na ginagawa sa laparoscopy, maliit na hiwa, ay may manageable na risks. Ang sakuna ay nangyayari kapag naging emergency ito. Isipin ninyo na ang isa sa mga diverticula ay sumabog o ang tumor ay humarang sa bituka. Ang laman ng bituka na puno ng bakterya ay dumadaloy sa tiyan na nagdudulot ng peritonitis, malawak at nakamamatay na impeksyon. Sa oras na iyon, dumarating ang pasyente sa ER na may matinding sakit at sa shock. Walang oras para sa preparation. Kailangang buksan ng malawak ang tiyan, linisin ang gulo at tanggalin ang nasirang bahagi ng kolon. Para sa matatanda, ito ay parang lindol. Ang statistics ay nakakapangilabot. Ang mortality sa high-risk emergency surgeries ay maaaring lumampas sa 7% kahit sa non-fragile patients. Pero kung fragile ang pasyente, tumataas ito ng husto. Sa ilang pag-aaral ay umaabot sa nakakabahala na 258%. Isa sa 4 ang hindi nakaligtas. Ang mga komplikasyon ay quadruples. Ang katawan ay hindi makayanan ang doble na suntok ng impeksyon at napakalupit na operasyon. Naalala ko si Mang Roberto, 58 anyos, aktibo, nag-aalaga ng hardin at naglalaro ng baraha. May mga buwan nang may mga banayad na sintomas, hirap sa pagdumi, pagtatae, minsan may kaunting dugo. Inakala niyang bahagi na ng pagtanda. Pinilit siya ng pamilya pero pinabayaan niya. Isang gabi, hindi na kaya ang sakit. Dumating sa ER na parang bato ang tiyan. May perforated colon cancer. Nakaligtas sa operasyon, pero kakilakilabot ang halaga. 3 linggo sa ICU, pulmonya, nawala ang lahat ng muscle mass at nagtapos sa colostomy, isang supot para sa dumi. Ang independyenteng lalaki na pumasok sa ospital ay hindi na bumalik. Namatay ilang buwan. Pagkatapos, ang trahedya ay kung na-detect ang cancer na iyon. 6 na buwan nang mas maaga sa simpleng colonoscopy, iba ang kwento. Ang ligtas na alternatibo. Ang alternatibo ay prevention at sobrang epektibo ito. Ang colonoscopy, ang iyong pinakamabuting kaibigan. Simula sa 45 o 50 anyos, lahat ay dapat magpa-colonoscopy. Pinapayagan nitong makita ang buong kolon at pinakamahalaga, tanggalin ang mga pulip, ang mga naunang anyo ng cancer bago maging problema. Ito ay safe na procedure na may sedation na literal na maiiwasan ng cancer at isang mapangwasak na operasyon. Ang kwento ni Mang Roberto ay maaaring maging katulad ni Aling Rosa, aking pasyente na 72 anyos. Sa kanyang routine colonoscopy, nakita ko ang pangit na pulip. Tinanggal namin doon mismo. Ang biopsy ay nagpakita ng very early cancer. Ganap na nagamot. Si Aling Rosa ay patuloy na nasisiyahan sa kanyang mga apo ng walang peklat o operating room. Kumain ng mabuti at mag-ehersisyo. Ang dieta na mayaman sa fiber, prutas, gulay munggo at mababa sa processed meats ay binabawasan ang risk ng colon cancer at diverticulitis. Ang ehersisyo tulad ng 30 minutong lakad araw-araw ay susi rin. Huwag balewalain ang mga babala, dugo sa dumi, patuloy na pagbabago sa bowel habits, pananakit ng tiyan or unexplained weight loss. Wala sa mga iyon ang normal sa anumang edad. Mga senyales ng iyong katawan. Pakinggan sila. Ang aking payo, ang ibibigay ko sa aking mga magulang at sa inyo, ay ito. Huwag matakot sa colonoscopy. Matakot ka sa emergency colectomy ay schedule ang check-up na iyan. Hindi sulit ang outpatient procedure para maiwasan ang isa sa pinakamapanganib na operasyon na umiiral. Pangalawang operasyon, ang pag-aayos ng perforated peptic ulcer. Ang pangalawa sa aking itim na listahan ay isa pang abdominal drama, ang pag-aayos ng perforated stomach ulcer, ang karaniwang problema. Ang ulcer ay sugat sa lining ng tiyan o duodenum. Ang pangunahing dahilan ay bakterya na Helicobacter pylori, at lalo na sa matatanda ang chronic use ng anti-inflammatories tulad ng ibuprofen, naproxen o aspirin para sa arthritis pain,
Ang mga gamot na ito ay sinisira ang protective barrier ng tiyan, ang nakatagong panganib para sa higit sa 65. Karamihan ng ulcers ay nagagamot sa pamamagitan ng tablets. Ang mortal na panganib ay lumilitaw kapag hindi nagamot ang ulcer at tumagos sa dingding ng tiyan. Boom! Ang gastric acid ay dumadaloy sa tiyan. Inilarawan ito ng mga pasyente. Bilang sinaksak, ito ay brutal na chemical peritonitis na nagiging absolute surgical emergency. Dumarating ang pasyente sa shock at ang mortality ay napakataas, na may figures na sa high-risk groups ay katulad ng emergency colectomy, lumalampas sa 25%. Ang katawan ng matatanda ay hindi makakayanan ang antas na yon ng trauma at impeksyon. Ang post-op delirium ay halos palaging nangyayari, at ang recovery ay impyerno. Isipin ang ulcer bilang bulkan. Habang naninigarilyo ito, heartburn, sakit, makokontrol natin. Kung baliwalain mo, sumabog ito ang perforation at haharap tayo sa catastrophe. Naalala ko si Mang Juan, 72 anyos, umiinom ng ibuprofen araw-araw para sa tuhod ng walang stomach protector. Nagsimula sa heartburn, pero pinapakalma niya sa antacids. Isang araw, naranasan niya ang pinakamasakit na sakit sa buhay niya. Perforated duodenal ulcer. Mahirap ang operasyon. Kahit isinara namin ang butas, kumalat na ang impeksyon. Nagtagal siya sa ospital. Nagkaroon ng kidney failure at lung problems. Lumabas? Oo, pero nanghina, dependent at nawala ang dating sigla. Ang ligtas na alternatibo. Ang magandang balita ay ang operasyon na ito ay sa karamihan ng kaso. 100% maiiwasan. Miracle medications, PPIs. Mga gamot tulad ng omeprazole o pantoprazole ay sobrang epektibo, binabawasan ang acid sa tiyan at pinapayagan ang ulcer na maghilom. Kung ang dahilan ay H. pylori bacteria, ang treatment na may antibiotics ay nag-aalis nito. Nang tuluyan, 90% ng ulcers ay nagagamot ng ganito, walang operasyon. Mag-ingat sa anti-inflammatories. Kung higit sa 65 ka at regular na umiinom ng anti-inflammatories, obligado kang makipag-usap sa doktor mo. Irerekomenda niya sa'yo ang gastric protector kasabay ng anti-inflammatory. Ang simpleng tabletas na yon ay maaaring magligtas ng buhay. Upper GI endoscopy. Kung may persistent symptoms, heartburn, sakit, itim na dumi, hihingin ng doktor mo ang endoscopy. Sa pamamagitan ng kamera, nakikita ang tiyan, na-diagnose ang ulcer, kinukuha ang biopsies at nadedetect ang bacteria. Ang kaso ni Mang Juan ay kabaligtaran ng aking pasyente na Mang Manuel na 79 anyos, may arthritis din, may anti-inflammatories din, pero mula pa noong unang araw ay binigyan siya ng omeprazole ng doktor. Nang mapansin ni Mang Manuel ang maitim na dumi, hindi siya naghintay. Tinawag niya ako. Ginawa namin ang endoscopy, nakita ang slowly bleeding ulcer, tinrato namin agad at umuwi siya kinabukasan. Naiwasan ang catastrophe. Ang aking payo, ang heartburn na binabaliwala mo, ay maaaring maging mitsa ng time bomb. Kung umiinom ka ng anti-inflammatories, hingin ang protector. At kung patuloy ang sintomas, magpakonsulta. Hindi ba sulit ang pag-inom ng isang tabletas para maiwasan ang operasyon na may 25% risk ng kamatayan? Pangatlong operasyon, ang emergency small bowel resection, enterectomy. Patuloy tayo sa tiyan. Ngayon sa small intestine. Ang operasyon dito ay tinatawag na enterectomy. Tanggalin ang segment ng mahalagang organ na ito. Ang karaniwang problema sa small intestine ay kung saan sumisipsip tayo ng halos lahat ng nutrients. Minsan ito ay nahaharang o mas masahol, nawawalan ng blood supply, mesenteric ischemia. Ang obstructions ay maaaring dahil sa scars mula sa dating operasyon o incarcerated hernias. Ang ischemia ay karaniwang dahil sa clot na humaharang sa artery, karaniwan. Sa mga may cardiovascular problems, ang nakatagong panganib para sa higit sa 65. Kapag namatay ang bahagi ng bituka dahil sa kawalan ng dugo, ito ay karera laban sa oras. Ang dead tissue ay naglalabas ng toxins at bacteria, nagdudulot ng sepsis at multi-organ failure. Ang tanging solusyon ay emergency surgery, pumasok, tanggalin ang nasira at muling iugnay ang dulo. Ang operasyon na ito ay kabilang sa pinakamataas na risk para sa higit sa 65. Ang mga anastomosis na ginagawa natin sa bituka ay mas marupok sa matatanda at malnourished patients at may mas mataas na risk ng leak. Ang leak ay isa sa pinakamasamang bangungot ng sirohano, nagdudulot ng isa pang peritonitis at higit pang operasyon. Bukod pa rito, kung marami ang natanggal na bituka,
maaaring magkaroon ng short bowel syndrome, nangangailangan ng lifelong IV nutrition. Isang total loss ng quality of life. Isipin natin si Aling Carmen, 62 anyos, may diabetes at hypertension. Nagsimula sa abdominal pain, nausea, pagsusuka, maaaring simple gastroenteritis lang. Naghintay ng isang araw, dalawa, ang sakit ay naging unbearable. Dumating sa ER na dehydrated at nalilito. Ang CT scan ay nagpakita ng disaster, severe intestinal obstruction. Sa operasyon, nakita namin ang 1 metro ng itim na walang buhay na bituka. Tinanggal namin tagumpay ang operasyon, pero ang recovery ay laban. Lumabas ng ospital pagkatapos ng mga buwan, pero hindi na siya katulad ng dati. Ang ligtas na alternatibo. Muli, ang susi ay early diagnosis, ang superpower ng imaging. Sa persistent abdominal pain sa matatanda, hindi tayo makapaghintay at makita. Ang abdominal CT ay makakapagbigay ng diagnosis sa ilang minuto. Ipinapakita ang obstruction bago maging irreversible conservative management, kapag posible. Hindi lahat ng obstruction ay nangangailangan ng operasyon. Minsan maaari nating ipahinga ang bituka sa ospital, gamit ang IV fluids at NG tube at malulutas ng mag-isa ang obstruction kontrolin ang puso mo. Ang intestinal ischemia ay konektado sa cardiovascular health. Kontrolin ang diabetes, hypertension, cholesterol, huwag manigarilyo. Lahat iyan ay pinakamabuting prevention. Kung may arrhythmia katulad ng atrial fibrillation, mahalagang uminom ng anticoagulant na pumipigil sa clots na maaaring pumunta sa bituka. Ang aking payo ay doble. Para sa mga pasyente, kung may dating operasyon o cardiovascular risk at may lumitaw na hindi nawawala na abdominal pain, na may pagsusuka pumunta sa emergency, huwag maghintay. Para sa mga doktor, sa matatanda na may ganitong sintomas, dapat laging maghinala ng pinakamasama. Ang timely CT ay pagkakaiba sa pagitan ng IV management at pagkawala ng 1 metro ng bituka. Pang-4 na operasyon para sa minor problem na naging emergency appendectomy or late cholecystectomy. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo, ang appendix sa listahang ito, ang pinakakaraniwang operasyon sa mundo. Oo. At pati na rin ang gallbladder, cholecystectomy. Ang problema ay hindi ang operasyon, kundi ang pagkaantala. Ang karaniwang problema, ang appendicitis ay pamamaga ng appendix. Ang cholecystitis ng gallbladder pareho ay nagdudulot ng characteristic pain sa kanang bahagi ng tiyan. Kung hindi magamot ang organ ay maaaring mag-gangrene at mag-perforate. Ang nakatagong panganib para sa higit sa 65. Dito ang edad ay naglalaro ng masama. Sa kabataan ang sintomas ng appendicitis ay textbook. Sa matatanda ay maaaring banayad, diffuse, walang mataas na lagnat. Ito ay nagiging dahilan upang isipin ng pasyente. Simple lang na sakit ng tiyan at maghintay sa bahay. Kapag dumating na sa ospital, ang appendix ay perforated na. Kumakalat ang pus sa buong tiyan, peritonitis. Ang simple laparoscopic appendectomy ay parang lakad-lakad, 1 oras na operasyon at uwi kinabukasan. Pero kung perforated na ang appendix, nagiging major surgery ito. Kailangang buksan, hugasan ang buong cavity, maglagay ng drains. Ang mortality, na halos 0, sa simple surgery ay tumataas ng husto. Pareho sa gallbladder. Ito ang pagkakaiba ng pagpatay sa posporo at pagkontrol sa sunog sa gubat. Naisip ko ang isang matandang babae na 80 anyos na nakita ko sa nursing home. Nagsimula sa sakit sa kanang bahagi, uminom ng painkiller at natulog 2 araw ang lumipas. Nakita siya ng anak na nalilito at may lagnat. Sa ospital, nasa septic shock. Dahilan, perforated appendicitis. Kahit anong ginawa namin, namatay siya pagkatapos ng 3 araw. Kung dumating siya sa unang araw, malamang buhay pa siya ngayon. Ang ligtas na alternatibo. Ang alternatibo ay isang strategy, kumilos agad immediate diagnosis. Sa matanda na may sakit sa kanang bahagi, ang golden rule ay maghinala ng pinakamasama hanggang mapatunayan na hindi ultrasound o CT. Hindi tayo maaaring umasa lang sa sintomas, early laparoscopic surgery. Kapag nakumpirma na ang diagnosis, ang pinakamabuti ay mag-operate agad at sa laparoscopy. Ang pagkaantala ng operasyon ay napaka-risky na taya sa grupong ito ng edad. Ang minimal invasion ay nagbibigay ng mas mabilis na recovery, mahalaga para hindi mawala ang mobility ng matatanda, prevention para sa gallbladder. Ang obesity at high-fat diet ay nagpapataas ng risk ng gallstones.
Panatilihin ang healthy weight at Mediterranean type diet ay nakakatulong. Ang payo dito ay simple. Ang bagong abdominal pain sa matanda ay hindi normal. Ito ay emergency hanggang sabihin ng doktor na hindi. Huwag maghintay, huwag mag-self-medicate. Sulit ba ang buhay mo o ng iyong mga magulang para magtiis ng 24 oras pa sa bahay? Panglimang operasyon, major thoracic surgery or hip replacement, walang preparation. Lumabas tayo sa tiyan para pag-usapan ang dalawang kritikal na operasyon, ang lung resection para sa cancer at hip replacement para sa fracture. Ang karaniwang problema, ang lung cancer ay nananatiling isa sa pangunahing sanhi ng cancer death, at ang hip fractures ay tunay na silent epidemic sa matatanda. Isang simpleng pagkahulog ay maaaring magtapos sa major surgery. Ang nakatagong panganib para sa higit sa 65, ang mga operasyon na ito ay sa sarili na risky. Ang thoracic ay nakakaapekto sa lung function. Ang hip ay nag-i-immobilize. Sa matanda, ang kombinasyong ito ay time bomb para sa mga pinakatatakot na komplikasyon. Pneumonia, blood clots sa binti na pumupunta sa baga, pulmonary embolism at delirium. Ang hip fracture sa particular ay turning point. Ang statistics ay nakakapag-isip ng 2 beses. Depende sa previous conditions, hanggang 25 o 30% ng matatanda ang namamatay sa unang taon pagkatapos ng fracture. Marami sa mga nakaligtas ay hindi na nakakabalik sa dating independence. Ang pag-opera sa dibdib o balakang ng matanda ng walang tamang preparation ay parang pagpapadala ng sundalo sa laban ng walang training o bulletproof vest. Ang ligtas na alternatibo. Dito ang alternatibo ay hindi ang iwasan ang operasyon. Ang fracture ay kailangang operahin, kundi baguhin ng radical ang preparation. Ito ay tinatawag na prehabilitation. Ang prehabilitation ay programa na nagsisimula ng linggo bago ang scheduled surgery para gawing pinakamabuti ang kondisyon ng pasyente. Ito ang training ng atleta bago ang finals. Kasama ang supervised physical exercise, mga ehersisyo para palakasin ang leg at lung muscles. Ang pasyenteng malakas na pumasok sa OR ay mas mabilis na lumalabas. Nutritional optimization. Maraming matatanda ang may protein deficiency nang hindi alam. Ilang linggo ng supplements ay maaaring magbigay ng malaking pagkakaiba sa healing psychological support. Binabawasan ang anxiety at pagpapaliwanag ng proseso ay nakakabawas ng risk ng post-op delirium, comprehensive geriatric assessment. Ang geriatra ay nag-evaluate ng frailty at nag-o-optimize ng lahat ng aspeto ng kalusugan bago ang operasyon. Ang scientific evidence na sumusuporta sa prehabilitation ay matibay, binabawasan ang komplikasyon, pinapaikli ang hospital stay at pinapahusay ang recovery. Ang aking pasyente na Mang Pedro, 75 anyos, nangangailangan ng hip replacement. Sa halip na operahin agad, inilagay namin siya sa 4 na linggong prehabilitation program. Dumating siya sa operasyon sa optimal state, nagsimulang gumalaw sa mismong araw ng operasyon at nagkaroon ng incredible recovery. Ngayon ay naglalakad siya ng walang sakit, pareho ang operasyon. Ang preparation ang nagbago ng lahat. Ang aking final na payo, kung ikaw o ang iyong mga magulang ay haharap sa major scheduled surgery, huwag tanggapin lang ang date. Tanungin kung ano ang maaari nating gawin para maghanda. May programa ba ng prehabilitation? Maging active partner sa inyong kalusugan. Sa huli, ang tunay na kaaway ay hindi ang kutsilyo. Ito ang pagkaantala. Ang kakulangan ng preparation. Hindi ito tungkol sa pagkatakot sa operating room, kundi pagrespeto rito at pag-unawa, na pagkatapos ng 65 nagbabago ang rules of the game. Ang frailty ay nagiging key factor, at ang emergency ay laging ang pinakamasamang senaryo. Ang 5 operasyon na tinalakay natin ay may common thread. Resulta sila ng problema na maaaring mas maayos na hinandle ng mas maaga at mas hindi aggressive. Ang pinakamabuting operasyon ay ang pinaplano ng may oras at kaalaman. Huwag ipagpaliban ang usapan sa doktor mo ang check-up na matagal mo nang iniiwasan. Ang colonoscopy na tinatamad ka ang sakit na nasanay ka na maaaring simula iyan ng kwentong ayaw mong maranasan. Kung binuksan ng videong ito ang inyong mga mata at naniniwala kayong makakatulong ito sa iba, hinihiling ko na i-share ninyo ito. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang honest medical advice, tulad ng ibibigay ko sa aking sariling pamilya. At ngayon, gusto kong marinig kayo. Mag-iwan ng comment. May operasyon bang nag-aalala sa'yo? May karanasan ka bang gusto mong i-share? Binabasa ko ang lahat ng comments at susubukan kong sumagot. Salamat sa inyong oras at higit sa lahat, ingatan ang inyong kalusugan at ng inyong mga mahal sa buhay.
Ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo.